Yo, what's up mga kaibigan? Panibagong tips ang isi-share ko na naman sa inyo. Madalas maraming umaayaw sa Badja o kaya sa mga China motors kasi sabi sirain daw. Pero sa totoo lang, depende naman sa gumagamit yan. Kahit naman branded yung motor mo, kung mali at hindi tama ang pag-maintenance mo, talagang masisira at hindi tatagal. So parehas na lang dito sa Badja. Kalimitan ang reklamo dito sa Badja ay yung mga bearing niya sa transmission, sa may clutch side, yung needle bearing niya dito sa may block. Yun ang kalimitang reklamon na madali raw masira, which is madali nga masira kumpara mo sa iba, pero isa talaga ang pinanggagalingan niya, hindi naman talaga sa langis, kasi ang mga transmission natin may mga oil passage naman talaga yan. So yung iba ang ginagawa, pinapalakihan yung butas ng oil passage, binabarena, which is wala namang problema, okay naman. Pero ang isa talagang nagiging cause ng ang pagkasira ng motor natin, lalo na mga bearing sa transmission, sa clutch side o dito sa mga hub natin, ang pinanggagalingan talaga ay sa may kadena. Kung hindi tama ang tensyon ng kadena, masyadong batak, tapos pag hindi nakasentro yung gulong sa swing arm, kaya pag nakikita mo yung kadena mo, chinek mo yung kadena mo, nagtataka ka bakit nagkakaroon ng gas-gas yung gilid ng kadena. Magsasabihin naman ng iba, normal lang kasi bakal sa bakal. Well, bakal sa bakal talagang magagasgas talaga, pero dapat hindi siya nagagasgasan yung gilid. Magagasgasan ng gilid niyan, pwedeng sira na yung bearing mo o kaya yung rubber damper mo, kasi yung sprocket mo nag-swing na. So ang isa pang nagiging problema dito ay yung sa may hub natin, yung brake drum natin, nagkakaroon siya ng hukay. Nagkaroon siya ng hukay. Nagkaroon siya ng hukay, lalim. Tapos yung putput ng lining natin sa preno hindi pantay, magkaiba. Titignan mo. Yan ang nagiging isang mga problema natin. Pag minsan yung itong shock natin nasisira, yung mga bushing, pati dito sa may swing arm natin nasisira yung bushing kasi hindi sakto pagkaka-align. Pag minsan yung gulong natin magkaiba ang yung kain ng gulong, yung isa dito medyo malalim ang medyo flat na sa kabilang side, pero dito sa isang side niya medyo mataas pa, nakapal pa, kasi hindi nakasentro yung alignment. Halos karamihan ang pinagbabasihan nila pag nag-a-align sila ay yung marking dito sa may swing arm pati sa kabila, which is tama naman talaga. Yan talaga ang dapat sundin, pero kung bago, kasi pag minsan itong butas ng pinaka na butas ng ating adjuster, pag minsan nagiging oblong kasi yan, lumalaki yung kasi nga na sa pag-a-adjust natin
lumalaki yung butas na yan. Kaya pag tinignan mo sa marker, halimbawa, pag malaki na yung butas nito, dito sa kabila, number 3, sa kabila, number 3 rin sa marker. Pero pag tinignan mo talaga sa gitnang swing arm, pag tinignan mo yung gulong mo, ang naka-align sa swing arm, ang layo ng ano niya, ang clearance niya. Pero pag dito sa may marking, pantay naman, parehas. Ang nagiging problema talaga, itong ano nito, nagkakaroon ng ano, hindi na bilog yung pagkakaporma niya, lumalaki ito pag minsan. Kaya pag minsan bibili ng bagong swing arm pag naputol, kasi pag minsan kahit naka mahigpit yung pagkakapot yung axle natin dito, ina-adjust natin na ina-adjust. So pag minsan napuputol, so bibili sila ng bagong adjuster, mas lalong lalala kasi ang mabibili nila adjuster hindi talaga na pang ganitong motor. Ang mabibili nila pang iba, pang TMX, pang ano. So yon, hindi magkakaparehas kasi ang laki ng axle. So bali parang useless na rin adjuster mo. So yun lang, ang sa talagang nasa-adjust ko, tignan nyo yung gulong nyo kung nakasentro sa swing arm. Tapos dapat may play talaga, hindi yung ganito masyadong maliit ang play nito, lalo na pag sinakyan mo na yan, lalo pag na sinakyan na yan, itong swing arm aangat pa yung ganyan, kaya lalong hihilahin niya yung ano, yung kadena. So yung shock natin dito na kinakabitan ng ano natin, pinion na sprocket, inihilang niya yan. So hindi naman overnight masisira niya. Yun nga lang, syempre sa paghila ng paghila niya, nagagasgas yung mga ano nung bearing, pati na yung pinaka bahayan ng bearing, yun ang una nasisira, kaya lumuluwag yung bahayan ng bearing. Ganon din dito sa may hub. So yun lang, no. Sana may napulot yung aral, may napulot tayo sa shinep para at least makaiwas tayo sa agarang gastos. Darating naman talagang time na gagastos tayo para sa maintenance, pero mas mapapatagal pa natin yung gastos natin kung tama lang ang pagkaka-align ng ating mga ano, kadena, tamang tension ng kadena, tamang alignment ng gulong. Mas may iwasan natin na masira agad yung makina natin. So itong share ko na to para sa pangkalahatan na to na sa motor na may kadena, hindi lang to para sa badya, sa pangkalahatan to. So pag makita nyo na may gasgas ang gilid ng ano nyo, ng kadena nyo, it's either sira ang bearing nyo, sira ang rubber damper ng ano nyo, ng spracketan, o kaya yung mismong alignment ng gulong sa swing arm hindi pantay. So yun lang, no. Salamat sa mga supporters ko na laging nandyan na nanonood at sumusubaybay sa akin. God bless at thank you.